Ang ritmikong tunog ng heart monitor ang tanging musika sa loob ng malamig na operating room. Beep. 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 Bawat tunog ay isang pangako. Bawat sandali ng katahimikan sa pagitan nito ay isang panganib. Scalpel. Ang boses ni Arabella Manansala ay kalmado at walang emosyon, kasing talas ng instrumentong hinihingi niya. Inabot sa kanya ng nurse ang scalpel ng walang atubili. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanyang mga kamay na may dalang kapangyarihan upang ayusin ang isang sirang puso. Sa ilalim ng matinding ilaw, ang kanyang buong mundo ay lumiit sa isang espasyong ilang pulgada lamang ang laki. Dito, siya ang reyna. Dito, kontrolado niya ang lahat. Walang lugar para sa nakaraan, sa sakit, o sa mga alaala. Tanging ang agham, ang husay, at ang tibok ng pusong pinaglalaban niya. Suction. Mabilis na sinunod ang kanyang utos. Ang kanyang mga galaw ay tiyak, sanay, at halos parang isang sayaw na paulit-ulit na niyang ginawa. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang lugar kung saan ang pangalang Ara Manansala ay nangangahulugan ng kahusayan, hindi ng trahedya. Makalipas ang 2 oras na puno ng tensyon, ang tunog ng monitor ay naging mas matatag, mas malakas. Stable vital signs, DOF. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa silid. Dahan-dahang itinuwid ni Ara ang kanyang likod, naramdaman ang pagod na gumagapang sa kanyang mga kalamnan. Ngunit sa ibabaw ng pagod, mayroong isang pamilyar na pakiramdam ng tagumpay. Isa na namang buhay ang naisalba. Isa na namang pusong binigyan ng pangalawang pagkakataon. Tinanggal niya ang kanyang surgical gloves at face mask, at sa wakas ay huminga ng malalim. Ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumampal sa kanyang namamasang mukha. Magaling na trabaho, team, sabi niya, at kahit na ang kanyang boses ay pagod, mayroon itong bigat ng otoridad. Paglabas niya ng operating room, sinalubong siya ni Alcaraz, ang head ng kanilang cardiac department. May ngiti ito sa labi, isang ngiting hindi karaniwan. Ara, mabuti at tapos ka na. May mahalaga kang kailangang makilala. Kumunot ang noo ni Ara. Sino po, sir? Ang gusto lang niya ay umuwi, maligo at matulog. Ang bago nating major sponsor. Ang taong magpupondo sa pangarap nating maging top cardiac center sa buong Asia. He specifically requested to meet you, sabi ni Alcaraz, na maihalong paghanga at pagpipilit sa kanyang boses. Nasa boardroom siya ngayon. Napabuntong hininga si Ara. Sponsor. Isa na namang mayaman na negosyanteng gustong makita kung saan napupunta ang pera niya. Wala siyang panahon para sa mga formalidad. Sir, pagod na po ako. Pwede po bang di? Ara, please, puto ni Alcaraz, at ngayon, ang kanyang boses ay seryoso na. This is important. Para sa ating lahat ito. Wala siyang nagawa kundi tumango. Habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo patungo sa boardroom, nararamdaman niya ang pagkainis. Bakit ngayon pa? Bakit kailangang siya pa? Binuksan ni Alcaraz ang pinto ng boardroom. De Leon, this is Arabella Manansala, ang pinakamagaling naming cardiac surgeon. Sa pagpasok ni Ara, ang una niyang napansin ay ang mamahaling suit ng lalaking nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila. May hawak itong tasa ng kape habang nakatanaw sa tanawin ng Bonifacio Global City. Dahan-dahan itong lumingon. At sa isang iglap, ang lahat ng hangin sa baga ni Ara ay tila ninakaw. Ang tibok ng kanyang puso, na kanina lang ay kalmado at panatag matapos ang isang matagumpay na operasyon, ay biglang nagwala. Kumabog ito ng napakabilis, napakalakas, na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay matatag na humahawak ng scalpel, ay nanlamig. Ang lalaking iyon. Ang mukhang iyon. Ang mga matang iyon na pilit niyang kinalimutan sa loob ng 15 taon. Isang mabilis na imahe ang sumilay sa kanyang isipan. Isang mainit na hapon sa Batangas. 2 bata sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang tawa nilang sumasabay sa ihip ng hangin. Paglaki natin, pakakasalan kita, Ara, sabi ng batang lalaki, na maihawak na singsing na gawa sa damo. Pangako yan, Miggy, tanong ng batang babae, ang mga mata ay nagniningning. Pangako. Ang alaala ay kasing bilis ng kidlat na nawala, pinalitan ng malamig at malupit na realidad ng boardroom.
Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi na ang Miggy na kilala niya. Siya ay si Miguel de Leon. Nakasuot ng kapangyarihan at tagumpay. At may apelyidong sumisimbolo sa lahat ng sakit at pagkawasak na dinanas ng kanyang pamilya. Si Manansala. Ang boses niya. Mas malalim, mas kontrolado, ngunit pareho pa rin. Tumagos iyon sa kanyang pandinig na parang lason. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay tumitig, habang ang multo ng kahapon ay dahan-dahang bumabalot sa kanya. It's a pleasure to finally meet you in person, pagpapatuloy ni Miguel, na tila walang bakas ng pagkakakilala sa kanyang mukha. Isang perpektong maskara ng profesionalismo. I've heard great things about your work. M.F. De Leon, sa wakas ay nasabi ni Ihi Alcaraz, na hindi napapansin ang kuryenteng bumabalot sa silid. Manansala is the future of this department. Umiti si Miguel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At ang ngiting iyon ay nakatuon kay Ara. I agree. Which is why I'd like to discuss the future of the department with her. Over dinner, perhaps. Ang alok ay parang isang sampal. Ang lakas ng loob niya. Matapos ang lahat, ang lakas ng loob niyang umarte na parang wala lang. I'm sorry, F. De Leon, sagot ni Ara, ang bawat salita ay matigas at malamig. But the work speaks for itself. Hindi ko kailangang makipag-dinner para patunayan yan. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. Isang kislap ng sakit. O baka guni-guni niya lang. Ara, please, bulong ni Ihi Alcaraz na maihalong pagmamakaawa. Para ito sa ospital. Ang mga salitang iyon ang pumigil sa kanya na tumalikod at umalis. Ang ospital. Ang kanyang karera. Ang lahat ng pinaghirapan niya. Napilitan siyang tumingin muli kay Miguel. Fine, sabi niya, pilit. But strictly business. Of course, sagot ni Miguel, ang kanyang maskara ay bumalik na sa dati. Vice Secretary will contact yours to make the arrangements. I look forward to it, Doctor. Tumango lang si Ara at mabilis na tumalikod, hindi na hinintay pa ang sasabihin ni Ihi Alcaraz. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niya ng hangin. Habang mabilis siyang naglalakad palayo sa pasilyo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang galit at sakit na matagal na niyang ibinaon ay unti-unting umaakyat, nagbabantang apawan siya. Nang makarating siya sa kanyang locker, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang scrub suit. Kinuha niya ito, iniisip na baka galing sa ospital. Ngunit ang pangalan sa screen ay hindi pamilyar. Isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ang mensahe. Hindi ito tungkol sa ospital, Ara. Tungkol ito sa atin. Pinatay ni Miguel de Leon ang makina ng kanyang sasakyan at huminga ng malalim. Sa loob ng ilang sandali, nanatili lang siyang nakaupo sa karimlan ng underground parking, ang tanging liwanag ay mula sa dashboard. Ang kanyang mga kamay, na kayang magpasya sa kapalaran ng isang multimilyong pisong kumpanya nang walang anumang panginginig, ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Kinakabahan siya. Isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ngayong gabi, ang kaba ay parang isang malamig na bakal na nakadagan sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang nakita niya ay ang ihi ng De Leon Pharma, maayos ang buhok, suot ang isang mamahaling suit, ang mukha ay kalmado at handa para sa isang laban. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakikita niya ang batang si Miggy. Ang batang lalaki mula sa Batangas na nangako sa ilalim ng puno ng mangga. 15 taon. 15 taon niyang hinintay ang gabing ito. Pinaghandaan. Pinagplanuhan. Bawat tagumpay na nakamit niya, bawat pisong kinita ng kanyang kumpanya, ay may iisang layunin, ang mabigyan siya ng kapangyarihan na ayusin ang nakaraan. At ngayon, narito na. Ang pagkakataon. Isa itong desperadong plano. Isang baliw na sugal. Alam niya iyon. Ngunit pagkatapos ng 15 taon ng pananahimik at pagkakasala, ito na lang ang tanging paraan na naiisip niya. Kinuha niya ang isang leather-bound folder mula sa passenger seat at lumabas ng sasakyan. Bawat hakbang niya patungo sa elevator ay mabigat, bawat paghinga ay may kasamang panalangin. Nang pumasok siya sa pribadong silid ng restaurant, naroon na si Ara.
Nakaupo ito ng tuwid, ang kanyang likod ay nakaharap sa pinto, nakatingin sa labas ng bintana. Kahit sa tindig pa lang, ramdam na ni Miguel ang pader na nakapalibot dito. Isang pader na siya, at ang kanyang pamilya, ang nagtayo. "Good evening, Ara," sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang maskarang perpektong nililo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "NF de Leon," sagot niya, ang bawat pantig ay may diin, isang paalala ng distansya sa pagitan nila. Umupo si Miguel sa kabilang dulo ng mesa. Ang katahimikan ay halos nakakabingi, pinupuno lamang ng mahinang tunog ng mga kubyertos mula sa labas. Dumating ang waiter, kinuha ang kanilang order sa gitna ng matinding tensyon, at mabilis na umalis. So, simula ni Ara, binabasag ang katahimikan. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ano ang pag-uusapan ng isang bigating si at isang hamak na doktor? Gusto mo bang malaman kung paano namin gagastusin ang pera mo?" Hindi pinansin ni Miguel ang pang-uyam. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng mesa at marahang itinulak ito palapit sa kanya. "Hindi ako nandito para pag-usapan ang pera, Ara." Tumingin si Ara sa folder, pagkatapos ay sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pagdududa. "Kung ganon, ano ito? Isang bagong kontrata para sa ospital?" Umiling si Miguel. "Hindi. Isa itong kontrata para sa ating dalawa." Kumunot ang noo ni Ara. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga unang linya ng dokumento. Nakita ni Miguel ang eksaktong sandali na naintindihan niya ang nakasulat. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay bago ito namula sa matinding galit. "Ano to?" tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Isang biro. Isang kasunduan," sagot ni Miguel, pinipilit na maging matatag. "Pakasalan mo ako. Manatili kang asawa ko sa loob ng 1 taon. Pagkatapos noon, malaya ka nang umalis kung gugustuhin mo. Bilang kapalit, ang De Leon Pharma ay magbibigay ng lifetime funding sa cardiac department ng AC Lucas. Gagawin natin itong pinakamahusay sa buong Asya. Bibigyan ka namin ng lahat ng kailangan mo, equipment, research grants, lahat." Isinara ni Ara ang folder ng malakas. Ang tunog ay parang isang putok ng baril sa tahimik na silid. "Nababaliw ka na ba?" bulalas niya, hindi na napigilan ang sarili. "Sa tingin mo ba lahat ng bagay sa mundo nabibili? Na pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilya mo sa pamilya ko, lalapit ka dito na may dalang kontrata at aarte na parang negosyo lang ang lahat. Ito ay isang business deal, Ara," giit ni Miguel, kahit na ang bawat salita ay parang nagsusugat sa kanyang lalamunan. Ito ang tanging paraan para hindi siya bumigay sa emosyon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Isang tawang puno ng sakit. "Business deal? Ang buhay ko. Ang pangalan ko. Ang pagkasira ng pamilya ko. Business deal lang para sa inyong mga De Leon?" Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Wala kang pinagkaiba sa ina mo. Pareho kayong naniniwala na kaya ninyong kunin ang lahat ng gusto ninyo, kahit sino pa ang masaktan." Kinuha niya ang baso ng tubig sa kanyang harapan. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang laman nito sa mukha ni Miguel. Ang malamig na tubig ay tumulo sa kanyang mukha, sa kanyang mamahaling sweet. Ngunit hindi niya ito ininda. Nanatili siyang nakatingin kay Ara, na ngayon ay nanginginig sa galit. Hindi ako magpapakasal sa isang De Leon," sabi ni Ara, ang bawat salita ay parang lason. "Mamatay muna ako." Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid, iniwan si Miguel na basang-basa at nag-iisa sa gitna ng katahimikan. Napapikit siya ng mariin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi, parang sinasaksak. Ang plano niya ay nasira. Ang lahat ay gumuho. Dahan-dahan niyang dinampot ang basang folder. Ang tinta sa unang pahina ay bahagyang kumalat, na parang mga luhang dumadaloy sa mga salitang i-marriage contract. Kasalanan niya. Kasalanan ng ina niya. Isang kasalanang minana niya at pilit na binabayaran. Ngunit sa kanyang pagsubok na ayusin ang lahat, lalo lang niyang sinaktan ang babaeng gusto niyang protektahan. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang isang panyo, ngunit hindi nito mapawi ang sakit at kahihiyan.
Mananatili siyang nakaupo doon, hindi alam kung gaano katagal, nakatingin lang sa kontratang sumisimbolo sa kanyang kabiguan at sa kanyang desperadong pag-asa. Samantala, halos paliparin ni Ara ang kanyang sasakyan pauwi. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dugo. Ang lakas ng loob ni Miguel. Ang kapal ng mukha niya. Nang huminto siya sa harap ng kanilang lumang bahay, ang bahay kung saan siya lumaki bago ang lahat ng gulo, gusto lang niyang pumasok sa kanyang kwarto at umiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha. Ngunit pagbaba niya ng sasakyan, may isang anino sa beranda. Isang pamilyar na figura na naghihintay sa kanya. Ang kanyang ama. Si Ricardo. Ara, anak, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Saan ka galing? Kanina pa kita tinatawagan. Hindi niya ito pinansin at naglakad paakyat ng hagdan. Ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. Anak, sandali, pigil sa kanya ng ama niya, hinawakan siya sa braso. Nakausap mo na ba si Miguel? Natigilan si Ara. Humarap siya sa kanyang ama, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Paano ninyo nalaman? Umiwas ng tingin si Ricardo. Huminga ito ng malalim bago muling tumingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi maintindihan ni Ara. Anak, pag-isipan mo sana ang alok ni Miguel. Ang mga salita ng kanyang ama ay parang isang dagitab ng kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Ara. Anak, pag-isipan mo sana ang alok ni Miguel. Napatitig siya kay Ricardo, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang lahat ng galit na naramdaman niya kanina sa restaurant ay bumalik, mas matindi, mas personal. Hindi na ito tungkol kay Miguel de Leon, ang lalaking sumira sa kanyang kapayapaan. Tungkol na ito sa sarili niyang ama, ang taong dapat sana ikakampi niya. Pag-isipan. Tumaas ang boses ni Ara, puno ng pait. Pinag-iisip niyo akong pakasalan ang anak ng babaeng sumira sa pamilya natin. Ang anak ng babaeng dahilan kung bakit wala na si mama? Yumuko si Ricardo, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng anak. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit. Ara, hindi ganoon ka-simple. Ano ang hindi simple, itay, sigaw ni Ara, at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Simple lang naman ang lahat. Pinagtaksilan ninyo si mama. At ngayon, gusto ninyong pagtaksilan ko ang alaala niya. Bakit ninyo ako ipinagkakanulo, itay? Ulit? Ang huling salita ay binitiwan niya na parang isang sumpa. Isang salitang bumaon sa puso nilang dalawa. Nakita ni Ara ang sakit sa mukha ng kanyang ama, ngunit ang sarili niyang sakit ay mas matindi. Hindi kita ipinagkakanulo, anak, mahinang sagot ni Ricardo. Gusto ko lang na maging masaya ka. Isang tawang walang kagalakan ang kumawala sa mga labi ni Ara. Masaya? Sa tingin niyo magiging masaya ako sa isang kasunduan? Sa isang kasinungalingan? Ganyan na ba kababa ang tingin ninyo sa akin? Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay, umakyat sa kanyang kwarto, at isinara ang pinto ng malakas. Isinandal niya ang kanyang likod dito at dahan-dahang napaupo sa sahig, habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na ng tuluyan. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang bawat sulok ng kanyang kwarto ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina, ang mga litrato, ang mga lumang libro. At sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Miguel, ang mukha ng ina nito, at ang mukha ng kanyang ama. Isang alyansang hindi niya maintindihan. Ang pride niya ay sumisigaw na huwag. Ang alaala ng kanyang ina ay nagmamakaawang huwag. Ngunit may isang boses sa kanyang isipan, isang malamig at praktikal na boses, ang bumubulong ng mga benepisyo. Ang pangarap niyang maging world-class na cardiac surgeon. Ang ospital. Ang mga pasyenteng mas marami siyang matutulungan. Ang pagkakataong patunayan sa buong mundo na si Arabella Manansala ay hindi isang biktima ng nakaraan, kundi isang puwersa na dapat katakutan. Kinabukasan, habang nagkakape siya sa kusina, ang kanyang mga mata ay namamaga at ang kanyang kaluluwa ay pagod, tumunog ang kanyang cellphone. Si Ilke Alcaraz. Ara, good morning, bati nito, ang boses ay maingat. Napag-isipan mo na ba? Si F. De Leon he's giving us 24 hours to decide. Sir, personal na bagay po ito, sagot ni Ara, pagod. Alam ko, Ija.
Alam ko, sabi ni Iki Alcaraz, ang kanyang boses ay bumaba, naging mas malumanay. Pero isipin mo, yung bagong pediatric cardiac wing na matagal na nating pinapangarap. Yung mga batang hindi na natin kailangang tanggihan dahil kulang tayo sa equipment. Isipin mo ang mga buhay na maililigtas natin. Ang lahat ng iyon nakasalalay sa desisyon mo. Hindi ito isang utos. Isa itong pakiusap. At iyon ang mas masakit. Inilagay ni Iki Alcaraz ang bigat ng buong departamento sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Ara Cecilia, tulala. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na. Ang kanyang ambisyon at ang kanyang pride ay naglalaban sa loob niya, at unti-unti, nararamdaman niyang natatalo na ang kanyang pride. Dinala siya ng kanyang mga paa sa sementeryo. Sa ilalim ng isang malaking puno ng kalatsatsi ay ang puntod ng kanyang ina. Elena Manansala. Minamahal na ina at asawa. Umupo si Ara sa damuhan, hinaplos ang malamig na marmol. Ma, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Sorry po. Ang mga luha ay muling dumaloy. Hindi ko alam ang gagawin ko. Lahat ng itinuro niyo sa akin ang pagiging matatag, ang pagkakaroon ng dignidad parang kailangan ko pong isuko lahat. Huminga siya ng malalim, pinipilit na patatagin ang sarili. Pinangako ko sa sarili ko, mapinangako kong hinding-hindi ako magiging katulad niya, sabi niya, tinutukoy ang kanyang ama. Hindi ako susuko sa tukso para lang sa pansariling kapakanan. Pero ito na po yung pangarap ko. Ang pagkakataong makatulong sa mas maraming tao. Patawarin niyo po ako, ma, umiiyak niyang sabi. Patawarin niyo po ako kung bibigin ko kayo. Nang tumayo siya, ang kanyang desisyon ay buo na. Ang kanyang puso ay durog, ngunit ang kanyang isip ay determinado. Ang opisina ni Miguel de Leon ay nasa pinakatuktok na palapag ng isang gusaling salamin sa gis. Pagpasok ni Ara, sinalubong siya ng isang sekretaryang magalang ngunit halatang kinakabahan. Itinuro siya nito sa isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Kumatok siya ng isang beses bago pumasok. Nakaupo si Miguel sa kanyang malaking mesa, abala sa mga papeles. Ngunit nang makita siya nito, tumayo ito kaagad. May gulat sa kanyang mga mata at isang emosyong hindi mabasa ni Ara. Hindi nagsalita si Ara. Naglakad siya palapit sa mesa, kinuha ang folder na nakapatong doon, ang parehong folder mula kagabi, at binuksan ito sa huling pahina. Kinuha niya ang ballpen mula sa pen holder sa mesa. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malalayong tunog ng trapiko sa labas. Hindi niya binasa muli ang mga salita. Alam na niya ang kapalit ng kanyang gagawin. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya habang inilalapat niya ang dulo ng ballpen sa papel. Sa ibabaw ng linyang may nakasulat na Arabella Manansala. Pumirma siya. Ang tunog ng kanyang pirma ay parang isang hatol. Isang tunog ng pagsuko. Isinara niya ang folder at inilapag ito sa mesa. Hindi pa rin siya tumitingin kay Miguel. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. May kinuha si Miguel mula sa isang drawer. Nang iangat ni Ara ang kanyang tingin, nakita niya ang isang susi. Isang modernong keycard. Inilapag ito ni Miguel sa ibabaw ng folder. Welcome home, Imres de Leon. Kinuha ni Ara ang susi nang hindi nagsasalita at tumalikod para umalis. Bawat hakbang palayo ay parang milya-milya ang bigat. Nang gabing iyon, dinala niya ang kanyang mga maleta sa address na ibinigay sa kanya. Isang marangyang condominium building. Ang penthouse. Nang bumukas ang pinto ng elevator direkta sa loob ng unit, sumalubong sa kanya ang isang malawak at tahimik na espasyo. Puro salamin ang mga pader, tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Ang lugar ay maganda, moderno at napakalamig. Parang walang kaluluwa. At pagkatapos nakita niya ito. Sa pinakamalaking pader sa sala, nakasabit ang isang higanting painting. Hindi ito isang abstract na gawa ng isang sikat na artist. Hindi ito isang mamahaling landscape. Ito ay isang larawan ng dalawang bata, isang lalaki at isang babae, na masayang naglalaro sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa isang probinsya sa Batangas. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mga dahon, lumilikha ng mga gintong patak ng liwanag sa kanilang mga ngiti. Ang puso ni Ara, na akala niya ay durog na, ay tila muling nabiyak. Ang galit na pilit niyang pinakalma ay muling sumiklab. Hindi ito isang kasunduan.
Isa itong laro. At ang unang galaw ay kakatapos lang gawin ni Miguel de Leon. Ang unang umaga ay ang pinakamahirap. Gising na si Miguel bago pa man sumikat ang araw, ngunit nanatili siyang nakahiga sa kanyang kama, nakikinig. Nakikinig sa katahimikan ng malawak na penthouse. Isang katahimikang mas mabigat at mas nakakabingi kaysa sa kahit anong ingay. Sa kabilang dulo ng pasilyo, sa isa pang master bedroom na kasing laki ng sa kanya, natutulog si Ara. O baka gising na rin, nakikinig din sa katahimikan. Ang asawa niya. Sa pangalan, sa papel, ngunit hindi sa puso. Bumangon siya. Ang bawat galaw niya ay maingat, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Nagpunta siya sa kusina, binuksan ang ref, at nagsimulang maghanda ng almusal. Kape, itlog, tinapay. Mga simpleng bagay na biglang naging komplikado. Ano ba ang gusto niyang kape? Matamis ba o matapang? May gatas o wala? Napagtanto niya, sa kabila ng 15 taon ng pag-iisip sa kanya, na ang babaeng pinakasalan niya ay isa ng estranghera. Ang mga alam niya ay mga alaala ng isang batang babae, hindi ng isang matagumpay at nasaktang babae. Nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kwarto nito, bigla siyang nataranta. Inayos niya ang 2 plato sa mesa, 2 tasa ng kape, at umarte na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Lumabas si Ara, nakasuot na ng kanyang work clothes, isang simple pero eleganteng blouse at slacks. Dala na niya ang kanyang bag, hindi man lang ito tumingin sa mesa. Dumiretso ito sa pinto. Hindi ka ba mag-aalmusal? Tanong ni Miguel, hindi napigilang itanong. Huminto si Ara, ngunit hindi lumingon. Kumakain ako sa ospital. Ginawa ko na di. Hindi ako nagugutom, putol niya, ang boses ay malamig. At hindi mo kailangang gawin to, isa itong kasunduan, tandaan mo. Hindi mo ako asawa. At pagkatapos ay umalis na ito, iniwan si Miguel sa gitna ng malaking kusina, kasama ang almusal para sa 2 taong hindi kailanman magsasalo. Napatingin siya sa 2 plato. Ang simula ng kasinungalingan. Kumuha siya ng isang maliit na sticky note at isang pen. Nagsulat siya ng ilang salita, nag-alinlangan, bago ito idinikit sa pinto ng ref. Mag-ingat ka sa ospital. Iyon lang. Isang maliit at ligtas na paalala. Isang maliit na piraso ng katotohanang nais niyang iparating sa gitna ng lahat ng kanilang pagkukunwari. Ang unang pagsubok sa kanilang kasinungalingan ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Nang hapong iyon, habang abala siya sa isang conference call, biglang tumunog ang intercom ng penthouse. Sir, nasa lobby po si Ma'am Isabel. Papunta na po sa unit ninyo. Napamura si Miguel sa kanyang isip. Let her up, sabi niya sa gwardiya bago mabilis na tinapos ang kanyang tawag. Si Mama. Sakto namang dumating si Ara mula sa ospital, mukhang pagod. Nagkasalubong sila sa sala. Anong problema? Tanong ni Ara, napansin marahil ang tensyon sa kanyang mukha. Nandito si Mama, mabilis na sabi ni Miguel. Papunta na siya dito. Kailangan nating Hindi na niya natapos ang sasabihin. Bumukas ang pinto ng elevator at iniluwan nito si Isabel de Leon, suot ang isang matamis ngunit mapanuring ngiti. Surprise, bati nito, ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng penthouse, bago ito tumuon sa kanilang dalawa. Lyson's new home. At ang kanyang bagong asawa. Automatikong inakbayan ni Miguel si Ara, hinila ito palapit sa kanya. Naramdaman niya ang pagtigas ng katawan nito, ngunit sumunod ito sa pagkukunwari. Ma, dapat nag-text ka muna, sabi ni Miguel, sinubukang ngumiti. At para sirain ang sorpresa. Siyempre hindi, sagot ni Isabelle, lumapit ito at humalik sa pisngi ni Miguel, bago bumaling kay Ara. You must be exhausted, Hija. Ang pagiging asawa ng isang isihi at isang top surgeon nakakapagod siguro yan. Kaya ko naman po, sagot ni Ara, ang ngiti sa kanyang labi ay pilit. Tinitigan siya ni Isabelle mula ulo hanggang paa. You know, you look so much like your mother. Si Elena. Such a simple woman. Pero napaka-charming. Naramdaman ni Miguel ang halos hindi mapansing panginginig sa katawan ni Ara. Ang salitang di simple ay binitiwan ng kanyang ina na parang isang insulto. Alam niya ang ginagawa nito. Ang pagtatanim ng lason.
Ma, putol ni Miguel, ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Tumingin si Isabel sa kanya, bahagyang nagulat sa kanyang tono, bago muling bumiti. Of course, anak. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Ang mahalaga ay masaya kayo. Ang mga sumunod na minuto ay parang isang paglalakad sa alambre. Bawat tanong ni Isabel ay isang patibong. Bawat sagot nila ay isang pinag-isipang kasinungalingan. Masaya sila. Dito natitira si Ara. Plano nilang magkaanak balang araw. Nang sa wakas ay nagpaalam si Isabel, pareho silang napabuntong hininga na parang katatapos lang tumakbo sa isang marathon. Salamat, sabi ni Miguel nang sila na lang ang natira. Tumingin sa kanya si Ara, ang mga mata ay puno ng pagod at pagkainis. Para saan? Sa pagsakay mo sa plano. Parte ito ng kontrata, hindi ba? Sagot ni Ara, bago tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto. Ang pinto ay nagsara ng may kalakasan, isang malinaw na mensahe. Gabi. Ang bawat isa ay nasa kani-kanilang mundo sa loob ng iisang bahay. Natapos na ni Miguel ang kanyang trabaho, ngunit hindi siya mapakali. Lumabas siya ng kanyang silid at naglakad sa pasilyo. Huminto siya sa tapat ng pinto ni Ara. Nakapatay ang ilaw mula sa ilalim nito. Tulog na siguro. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng kumatok. Gusto niyang humingi ng tawad. Para sa ina niya. Para sa lahat. Gusto niyang sabihin na hindi niya sinasadya ang lahat ng sakit. Ngunit ano ang karapatan niya? Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin bago niya ito ibinaba. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang kwarto, dala ang bigat ng mga salitang hindi niya masabi. Kinabukasan, sa ospital, abala si Ara sa pag-check ng charts ng kanyang mga pasyente. Lumapit ang isang nurse, may dalang isang malaking baukwet ng mga puting rosas. Si Ara, may delivery po para sa inyo. Kumunot ang noo ni Ara. Kanino galing? Wala pong pangalan, Dosi. Anonymous daw po. Kinuha niya ang mga bulaklak, nagtataka. Imposibleng galing kay Miguel. Hindi iyon ang estilo nito. May nakasuksok na isang maliit na card sa gitna ng mga bulaklak. Binuksan niya ito. Ilang salita lang ang nakasulat sa isang eleganteng sulat kamay. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang mga puting rosas ay nalanta na sa basurahan, ngunit ang mga salitang kasama nito ay nanatiling sariwa at matinik sa isip ni Ara. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Sino ang nagpadala noon? Ang unang pumasok sa isip niya ay si Isabel. Isang paraan para lalo siyang guluhin, para ipakitang kahit ang anak nito ay hindi dapat pagkatiwalaan. O baka isang taong nakakaalam ng kanilang kasunduan? Ang pag-iisip nito ay nagdulot sa kanya ng malamig na kaba. Ang penthouse ay nanatiling isang malamig na espasyo. Isang set ng pelikula kung saan sila ay dalawang artistang gumanaganap sa kanilang mga papel. Nag-iiwasan sila sa umaga, nagkakasalubong ng panandalian sa gabi. Ang pag-uusap ay laging ligtas at mababaw. Pagod ka ba? Kamusta ang araw mo? Mga tanong na hindi nangangailangan ang totoong sagot. Isang umaga, naubusan siya ng kape. Ang specific na brand na in-order pa niya mula sa Amerika. Naiinis sa sarili, binuksan niya ang pantry, umaasang mayroon man lang instant coffee. Ngunit sa halip, nakakita siya ng isang lata. Isang pamilyar na lata. Ang eksaktong brand ng kape na iniinom niya. Napahinto siya. Tinitigan niya ang lata na parang isa itong alien na bagay. Paano? Paano niya nalaman ito? Hindi niya ito nabanggit kahit kanino, lalo na kay Miguel. Isang alaala ang sumilay sa kanyang isipan, isang pag-uusap nila noong mga bata pa sila. Sinabi niya kay Miggy na kapag naging doktor na siya, iyon ang iinumin niyang kape araw-araw dahil iyon ang paborito ng isang sikat na surgeon na nabasa niya sa isang magazine. Impossible. Imposibleng natatandaan pa niya iyon. Isinara niya ang pantry ng marahan. Hindi siya gumawa ng kape. Ang simpleng kabaitan na iyon ay mas nakakabagabag kaysa sa anumang pag-aaway. Dahil hindi niya alam kung saan ito ilulugar. Ang mga siwang sa kanyang pader ay lalo pang lumaki sa ospital. Mayroon siyang isang pasyente, isang 7 taong gulang na batang babae na nagngangalang Lira, na naghihintay ng heart transplant. Si Lira ang paborito ng lahat sa pediatric ward,
isang masiyahing bata sa kabila ng kanyang kalagayan. Isang gabi, pagod mula sa isang mahabang shift, napadaan si Ara sa playroom para tingnan kung may naiwan siyang gamit. Madilim na sa loob, ngunit may isang maliit na lamp ang nakabukas. At doon, sa sahig, nakaupo si Miguel. Kasama niya si Lyra. Naglalaro sila ng board game. Walang mga kamera. Walang audience. Tanging silang dalawa lang. Naririnig ni Ara ang mahinang tawa ni Lyra at ang malumanay na boses ni Miguel habang nagpapaliwanag ito ng rules. Hindi ito ang boses ng sihi na narinig niya sa boardroom. Ito ang boses ni Miggy. Napatago si Ara sa gilid ng pinto, nanonood. Checkmate ka na naman, Kuya Miggy, masayang sabi ni Lyra. Ang galing-galing mo naman, sabi ni Miguel, ginugulo ang buhok ng bata. Next week, dadalhan kita ng bagong libro. Talaga po? Promise? Promise sagot ni Miguel. At sa salitang iyon, napapikit si Ara. Dahan-dahan siyang umatras, hindi nagpahalata. Habang naglalakad siya palayo sa pasilyo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi niya namalayan, isang lihim na ngiting mabilis din niyang pinawi. Ang gabi kung kailan tuluyang gumuho ang kanyang depensa ay nagsimula sa isang emergency. Isang 0-hour-long operation. Isang komplikadong kaso na halos sumuko na ang lahat, ngunit hindi siya. Itinulak niya ang kanyang sarili at ang kanyang team hanggang sa hangganan. At nagtagumpay sila. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit. Pag-uwi niya sa penthouse, pagod na pagod, ang kanyang katawan ay parang babagsak na. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumisigaw sa pagod. Nakapasok lang siya sa pinto bago nagdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang naramdaman ay ang malamig na sahig. Nagising siya sa isang pamilyar na pakiramdam. Malamig. Ngunit hindi malamig ang sahig. Isang malamig na bimpo ang nakadampi sa kanyang noo. Idinilat niya ang kanyang mga mata ng bahagya. Hindi siya nasa sahig. Nakahiga siya sa kama sa kanyang kwarto. Ang ilaw mula sa lampshade ay malabo. At sa tabi niya, nakaupo si Miguel, hawak ang isang palanggana ng tubig. Miguel, bulong niya, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Nag-angat ng tingin si Miguel at nakita ni Ara ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Isang tunay at hindi nagkukunwaring pag-aalala. May lagnat ka, sabi nito, ang boses ay mahina. Napakataas. Sinubukan kitang gisingin para uminom ng gamot pero hindi ka magising. Sinubukan ni Ara na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay walang lakas. Naramdaman niya ang maingat na pag-aalalay ni Miguel sa kanyang ulo para makainom siya ng tubig. Pagkatapos, inabutan siya nito ng gamot. Salamat, sabi niya, halos hindi marinig. Ngumiti lang si Miguel, isang pagod na ngiti. Matulog ka na. Babantayan kita. Sa gitna ng lagnat at pagod, ang kanyang isip ay naglakbay pabalik. Isang alaala. Umuulan ng malakas sa Batangas. May lagnat din siya noon. At si Miggy, basang-basa sa ulan, ay kumatok sa kanilang bintana, may dalang isang supot ng paborito niyang candy. Para gumaling ka na, sabi nito noon. Sa kanyang pagkahilo, ang nakaraan at kasalukuyan ay naghalo. Nakita niya ang mukha ni Miguel sa tabi niya, at bumulong siya ng hindi namamalayan. Miggy. Kinabukasan, nagising si Ara na mas magaan ang pakiramdam. Ang lagnat ay bumaba na. Ang unang napansin niya ay ang sikat ng araw na tumatago sa bintana. Ang pangalawa ay ang lalaking natutulog sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama. Nakaupo si Miguel, ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader, ang mamahalin niyang damit ay lukot-lukot. Halatang hindi siya umalis sa tabi niya buong gabi. Napaupo si Ara ng dahan-dahan. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ni Miguel. Wala ang maskara ng sihi. Wala ang tensyon. Ang nakikita niya lang ay ang lalaking nag-alaga sa kanya buong gabi. Isang hindi maipaliwanag na init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Pagkalito, pasasalamat, at isang katiting na pag-asa. Bakit niya ito ginagawa? Ang tanong ay umalingaw sa kanyang isipan. Parte ba ito ng kasunduan? Isang paraan para makuha ang tiwala niya? Ngunit walang pagkukunwari sa pag-aalala sa mga mata nito kagabi.
Walang kasinungalingan sa pagod na nakaguhit sa mukha nito ngayon. Dahan-dahan siyang gumalaw, sinubukang huwag gumawa ng ingay. Ngunit sa bahagyang kaluskos, biglang gumalaw si Miguel at iminulat ang kanyang mga mata. Nagkatitigan sila. Sa isang saglit, ang hangin ay napuno ng awkward na katahimikan. Nakita ni Ara ang pagkalito sa mga mata ni Miguel bago ito napalitan ng pag-aalala. Agad itong umayos ng upo. Gising ka na, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay bahagyang paos dahil sa pagod. Kamusta ang pakiramdam mo? Inilagay niya ang likod ng kanyang palad sa noo ni Ara, isang kilos na sobrang natural at pamilyar na hindi nakahuma si Ara. Wala ka ng lagnat, sabi nito na maihalong ginhawa sa kanyang boses. Umiwas ng tingin si Ara, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Mabuti na ako. Salamat sa pag-aalaga. Mahirap para sa kanya na sabihin ang mga salitang iyon, ngunit kailangan. Wala iyon, sagot ni Miguel, tumayo ito at inunat ang kanyang nanakit na likod. Gusto mo ng lugaw? Ipaghahanda kita. Lugaw. Ang pagkain para sa mga may sakit. Isang bagay na ang nanay niya lang ang gumagawa para sa kanya noon. Tumingin siya kay Miguel. Ang SC ng De Leon Pharma, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa, nag-aalok na magluto ng lugaw para sa kanya. Ang pader na pilit niyang itinatayo sa pagitan nila ay unti-unting gumuho, pinapalitan ng isang bagay na mas marupok at mas nakakatakot, isang koneksyon. Bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang kanyang cellphone sa bedside table. Ang tunog ay marahas na pumunit sa tahimik na sandali. Nagkatinginan sila ni Miguel. Kinuha ni Ara ang cellphone. Unknown number. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa pag-aalinlangan, sinagot niya ito. Hello. Isang pamilyar na boses ang sumagot sa kabilang linya. Isang boses na kasing tamis ng pulot, ngunit kasing lamig ng yelo. Ara, Hija. Si Tita Isabel mo ito. Agad na nanigas ang buong katawan ni Ara. Ang lahat ng init at pag-aalala na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula, pinalitan ng matinding pag-ingat. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel nang marinig niya ang pangalan ng ina nito. Pasensya na sa abala, patuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Nabalitaan kong may sakit ka raw. But I'm sure you're in good hands. May bahid ng pang-uyam sa huling mga salita. Ano po ang kailangan ninyo? Diretsahang tanong ni Ara, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at propesyonal. Narinig niya ang mahinang tawa sa kabilang linya. Diretsahan talaga, gaya ng iyong ina. Gusto ko lang sanang makipagkita sa'yo. Pwede ba tayong magkape? May mahalaga lang akong sasabihin tungkol kay Miguel. Nakatitig lang si Ara sa kanyang cellphone, kahit tapos na ang tawag. Ang boses ni Isabel de Leon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema, pinapatay ang anumang bakas ng init at pag-asa na naramdaman niya kanina lang. May mahalaga lang akong sasabihin tungkol kay Miguel. Isang paanyaya. Isang babala. Isang patibong. Huwag kang pumunta. Ang boses ni Miguel ay mahina ngunit matatag. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng kwarto, ang mukha ay seryoso, ang mga mata ay nagmamakaawa. Tumingin sa kanya si Ara. Bakit? Ano ang itinatago mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kasing talas ng isang skalpel. Walang itinatago, Ara, sagot ni Miguel. Kilala ko lang ang ina ko. Gusto ka lang niyang guluhin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. O baka naman may ayaw kang malaman ko. Hindi nakasagot si Miguel. Ang kanyang pananahimik ay parang isang kumpirmasyon sa isip ni Ara. Kailangan niyang malaman. Hindi niya kayang manatili sa isang bahay, sa isang kasunduan na napapalibutan ng mga tanong at kasinungalingan. Magbibihis lang ako, sabi niya, at ang kanyang tono ay nagsasabing tapos na ang usapan. Ang napili nilang tagpuan ay isang mamahaling coffee shop sa isang upscale mall. Ang lugar ay maliwanag at puno ng mga taong nagtatawanan, isang perpektong entablado para sa isang maruming pag-uusap. Nauna si Ara. Umorder siya ng black coffee, walang asukal. Pait laban sa pait. Ilang minuto lang ay dumating na si Isabel, eleganteng-elegante sa kanyang suot na damit, na may dalang mamahaling bag. Ngumiti ito nang makita siya, isang ngiting hindi umabot sa mga mata.
Hisha, salamat sa pagdating mo, sabi ni Isabel, umupo ito sa tapat niya. I know you're a very busy woman. Diretsuhin na po ninyo, malamig na sagot ni Ara. Napabuntong hininga si Isabel, inilabas ang kanyang panyo at kunwari ipinunasan ang gilid ng kanyang mata na parang mailuhang pinipigilan. Isa itong napakahusay na pag-arte. Alam kong galit ka sa akin, Ara. At may karapatan ka, simula nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko ipagmamalaki ang mga nangyari noon. Nagkamali ako. Nagmahal lang ako ng sobra. Hindi umimik si Ara, pinapanood lang ang bawat galaw ng babae sa harap niya. Ang hindi alam ng marami, pagpapatuloy ni Isabel, ay ang hirap na dinanas ni Miguel. Lumaki siyang dala-dala ang kasalanan ko. Naririnig niya ang mga bulong-bulungan sa likod ng aming mga likod. Nakikita niya ang pag-iwas ng mga tao. Napakasakit para sa isang ina na makitang nasasaktan ang anak mo dahil sa pagkakamali mo. Tinitigan ni Isabel si Ara, ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Ginawa niya ang lahat para bumangon. Para patunayan ang sarili niya. At para protektahan ako. Dito na iyon. Ang simula ng lason. Alam mo ba, Ija, sabi ni Isabel, ibinaba niya ang kanyang boses na parang isang malaking sikreto ang ibubunyag, matagal nang alam ni Miguel ang lahat. Ang buong katotohanan tungkol sa amin ng ama mo. Nalaman niya noong binata pa siya. Nanigas si Ara sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay ikinuyom niya ng mahigpit. Pero, patuloy ni Isabel, umiling-iling ito na parang labis ang kanyang hinanakit, pinili niyang manahimik. Hindi niya sinabi kahit kanino. Kahit sa akin. Dahil ayaw na niyang lumaki pa ang gulo. Ayaw na niyang mas masaktan pa ako. Ganyan niya ako kamahal. Isang patak ng luhang tuluyan nang bumagsak mula sa mata ni Isabel. Isang perpektong patak. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumama kay Ara na parang isang bala. Matagal na niyang alam. Ang lahat ng maliliit na kabaitan ni Miguel, ang kape, ang pag-aalaga noong may sakit siya, ang pagbisita sa ospital, lahat ng iyon ay biglang nabalutan ng ibang kahulugan. Hindi iyon kabaitan. Iyon ay pagkakasala. Isang paraan para bayaran ang kanyang konsensya. Isang paraan para itago ang mas malaking kasinungalingan. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Nagpadala siya. Sa isang iglap, naniwala siyang mayroong katotohanan sa kanilang pagsasama. Naniwala siyang may pag-asa. At ngayon, para siyang isang tanga. Sinasabi ko ito sa'yo, Ara, sabi ni Isabel, hinawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Malamig ang balat nito. Dahil ayokong masaktan ka. Ang anak ko gagawin niya ang lahat para sa mga taong mahalaga sa kanya. Ngunit ang pinakamahalaga pa rin sa kanya ay ang pamilya. Ang ina niya. Sana maintindihan mo. Marahang binawi ni Ara ang kanyang kamay. Tumayo siya, walang emosyon ang mukha. Salamat po sa kape, tita, sabi niya, ang kanyang boses ay walang buhay. Tumalikod siya at naglakad palayo, hindi na lumingon pa. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa parking lot, kung paano niya napandar ang sasakyan. Ang kanyang isip ay blanko, ngunit ang kanyang puso ay puno ng nag-uumapaw na galit at sakit. Pagdating niya sa penthouse, nadatnan niya si Miguel na naghihintay sa sala, halatang hindi mapakali. Tumayo ito nang makita siya. Ara, anong nangyari? Anong sinabi niya? Hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa harap nito, tinitigan ito ng diretso sa mga mata, hinahanap ang anumang bahid ng pagkukunwari. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Ngunit ngayon, ang pag-aalalang iyon ay mukha ng kasinungalingan. May tinatago ka ba sa akin, Miguel? Ang tanong ni Ara ay binitiwan sa hangin na parang isang sentensya. May tinatago ka ba sa akin, Miguel? Para kay Miguel, ang tanong na iyon ang katapusan ng mundo. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na itanggi ito. Magsinungaling ka. Sabihin mong wala. Bumili ka ng oras. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Ara, mga matang puno ng sakit, pagdududa, at isang bakas ng pagod na pag-asa na sana'y mali siya, alam niyang huli na ang lahat. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tumagal ng ilang segundo, ngunit para kay Miguel, iyon ay isang walang hanggan. Narinig niya ang pagtibok ng sarili niyang puso, isang malakas at desperadong tunog sa loob ng kanyang dibdib.
Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Si Mama, sa wakas ay nasabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Nakausap mo si Mama. Hindi iyon tanong. Isa iyong pagsuko. Isang mapait at walang kagalakang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. At ang tunog na iyon ay mas masakit pa sa kahit anong sigaw. So totoo nga, sabi ni Ara, umiling-iling ito na parang hindi makapaniwala. Alam mo pala ang lahat noon pa. Ang isang salitang iyon ay ang pinakamabigat na binitiwan niya sa buong buhay niya. Iyon ang kanyang pag-amin. Ang kanyang hatol. Agad siyang lumapit, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakaangat na parang gusto siyang hawakan, ngunit hindi niya magawa. Pero, Ara, pakinggan mo muna ako. May dahilan ako. Hindi ko sinabi dahil. Dahil ano, Miguel, putol ni Ara, ang kanyang boses ay tumataas na, puno ng galit na ngayon ay hindi na napipigilan. Dahil ayaw mo siyang masaktan? Ang kawawa mong ina. Ang babaeng sumira sa buhay ng nanay ko. Hindi, sigaw ni Miguel, ang kanyang sariling pagkukunwari ay nabasag na rin. Hindi ko sinabi dahil ayokong saktan ka pa. Alam kong nasaktan ka na ng sobra. Naisip ko na kung mananahimik na lang ako, kung susubukan ko na lang ayusin ang lahat sa paraang alam ko, na baka sakaling maging okay ang lahat. Na baka sakaling maprotektahan kita sa karagdagang sakit. Ang kanyang pagtatapat ay desperado at magulo, ang mga salita ay nag-uunahan sa paglabas mula sa kanyang bibig. Ngunit sa pandinig ni Ara, ang lahat ng iyon ay mga palusot lang. Tinitigan siya ni Ara, at sa mga mata nito, nakita ni Miguel ang huling kislap ng tiwala na tuluyan ng namatay. Protektahan ako, ulit ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng pang-uyam. O protektahan ang sarili mo? Ang pamilya mo? Ang pangalan ninyo? Ang buong pagsasamang ito, lahat ng kabaitan mo, kasinungalingan lang pala. Parte ng plano nyo. Walang plano, Ara. Ako lang to. Hindi, Miguel. Hindi lang ikaw yan. Isa kang delyon. At ngayon, nakikita ko na. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pinakakinatatakutan niyang mangyari ay nagaganap na sa harap niya. Sa mata ni Ara, siya at ang kanyang ina ay iisa. Tumingin si Ara sa kanyang kaliwang kamay. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing sa kanyang daliri. Ang simple ngunit eleganteng singsing na isinuot niya noong pumirma siya sa kontrata. Ang simbolo ng kanilang kasunduan. Pinagmasdan niya ito saglit sa kanyang palad. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel, ang kanyang mga mata ay blanko at walang emosyon. At pagkatapos, ibinato niya ito. Ang singsing ay lumipad sa hangin at tumama sa dibdib ni Miguel bago ito bumagsak sa sahig. Ang maliit na tunog ng pagtama ng metal sa marmol ay umalinggaw-ngao sa buong penthouse. Isang tunog ng pagtatapos. Tapos na ang kontrata, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa galit. Hindi ko kayang manirahan sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Hindi ko kayang tumingin araw-araw sa isang lalaking kasabwat sa panloloko sa akin. Napatulala lang si Miguel, nakatingin sa kumikinang na singsing sa sahig. Hindi niya ito magawang pulutin. Hindi niya magawang gumalaw. Tumalikod si Ara at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Narinig ni Miguel ang pagbukas ng aparador, ang kalabog ng isang maleta na inilalabas. Nag-iimpact na siya. Aalis na siya. Lahat ng pinaghirapan niya. Lahat ng sakripisyo. Lahat ng pag-asa. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Sinundan niya ito, tumayo sa may pintuan ng kwarto, isang desperadong anino. Ara, please. Huwag kang umalis. Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya, hindi man lang ito lumingon habang walang awang inilalagay ang kanyang mga damit sa maleta. Saan ka pupunta? Kahit saan. Kahit saan na malayo sayo. Isinara niya ang maleta ng malakas. Hila-hila niya itong lumabas ng kwarto, dumaan sa tabi niya na parang hindi siya nakikita. Ang lahat ay nawala. Sinubukan niyang ayusin ang nakaraan, ngunit sa huli, siya mismo ang sumira sa kanilang kasalukuyan. Nang marating ni Ara ang pinto ng penthouse, handa nang tuluyang umalis sa kanyang buhay, biglang bumukas ang pinto ng elevator. Pareho silang natigilan.
Mula sa elevator, isang lalaki ang lumabas. Isang lalaking hindi inaasahan ni Miguel na makita doon. Isang lalaking puno ng pag-aalala at takot ang mukha. Si Ricardo Manansala, ang ama ni Ara. Nakita nito ang eksena, si Ara na may hawak na maleta, si Miguel na nakatayo sa likod nito na parang isang talunang sundalo. Ang mga mata ni Ricardo ay lumipat mula kay Miguel patungo sa kanyang anak. Anak, huwag gi. Ang pagkakahawak ni Ara sa hawakan ng kanyang maleta ay humigpit. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Tatlong tao, nakatayo sa isang tatsulok ng sakit at mga sikreto. Siya, na may dalang maleta, handang tumakas. Si Miguel, na nakatayo sa likod niya, ang larawan ng isang talunan. At ang kanyang ama, na nakatayo sa pintuan, ang huling taong inaasahan niyang makikita. Anak, huwag gi, ang mga salita ni Ricardo ay desperado, isang pakiusap na bumabasag sa katahimikan. Ang pagkalito ni Ara ay mabilis na napalitan ng galit. Ang pagkakataon ay masyadong perpekto. Bakit kayo nandito, Itay? Tanong niya, ang kanyang boses ay matigas at walang anumang init. Tumingin siya mula sa kanyang ama patungo kay Miguel. Sinadya ba ito? Kayo ba ang nagpapunta sa kanya dito, Miguel? Isa na namang parte ng plano. Hindi, Ara, wala siyang kinalaman dito, mabilis na sagot ni Miguel, ngunit hindi siya pinakinggan ni Ara. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kanyang ama. Lumapit si Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Anak, pakinggan mo muna siya. Mag-usap muna kayo. Mag-usap. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Tapos na kaming mag-usap, Itay. Nalaman ko na ang totoo. Nalaman kong alam na pala niya ang lahat ng panloloko sa atin noon pa. At itinago niya iyon sa akin. At ngayon, gusto ninyong kausapin ko pa siya. Humarap siya sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang dapat kong tanungin ay kayo. Bakit ninyo ako hinihiling na gawin ito? Bakit ninyo ako tinulak sa kasunduang ito? Para saan? Para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na ang mga manansala ay talagang para sa mga delyon? Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang saksak sa puso ni Ricardo. Napayuko ito, hindi makayanan ang tingin ng anak. Hindi, anak, hindi ganoon, bulong nito, ang boses ay nanginginig. Hindi mo naiintindihan. Ano ang hindi ko naiintindihan? Sigaw ni Ara, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. At doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, sa kagustuhang pigilan ang kanyang anak, nabitiwan ni Ricardo ang mga salitang babago sa lahat. Ginawa ko lang to para sa'yo. Ako ang humiling kay Miguel na. Bigla siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkagulat sa sarili niyang mga salita. Huli na. Ang mga salita ay nasa hangin na, nakabitin na parang isang bombang sasabog. Natulala si Ara. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang malalim at nakakabinging pagkalito. Ang kanyang isip, na sanay sa pag-analisa ng mga komplikadong problema sa medisina, ay mabilis na nagproseso ng bagong impormasyon. Ako ang humiling kay Miguel. Ang mga piraso ng katotohanan, na dati hindi magkakaugnay, ay biglang nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Anak, pag-isipan mo sana ang alok ni Miguel. Ang pakiusap ng kanyang ama noong gabing iyon. Hindi iyon pakiusap ng isang taong nag-aalala, kundi pakiusap ng isang taong kasabwat. Ang lifetime funding. Isang napakalaking halaga. Isang desisyon sa negosyo na halos walang katuturan para sa isang kumpanya, gaano man ito kalaki. Maliban na lang kung ang pera ay hindi talaga galing sa De Leon Pharma. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay namumutla. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel, na nakapikit na parang hinihintay ang pagbagsak ng parusa. Ang pananahimik ni Miguel ay isang malakas na kumpirmasyon. Isang nakakabaliw na ideya ang nabuo sa isipan ni Ara. Isang ideyang napakasakit na halos ayaw niyang isipin. Sa gitna ng nakakayanig na katahimikang iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Miguel. Ang tunog ay marahas at hindi inaasahan. Otomatikong kinuha ni Miguel ang telepono mula sa kanyang bulsa, marahil para patayin ito. Ngunit sa pagpindot niya sa screen, aksidente niyang nasagot ang tawag sa speakerphone. Isang matinis at matagumpay na boses ang pumuno sa silid. Ang boses ni Isabel de Leon. So, Miguel, anak, nakaalis na ba siya?
Napaalis mo na ba ang anak ni Elena? Ang lason sa boses ni Isabel ay hindi maikakaila. Ang kanyang tagumpay ay halos mahahawakan. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Mula sa pagkatalo, ito ay naging purong galit. Mabilis niyang kinuha ang telepono. Huwag mo na siyang tatawagan ulit, huwag mo na siyang guguluhin. Tama na, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malamig at puno ng babala, bago niya pinatay ang tawag. Ngunit narinig na ni Ara ang sapat. Narinig niya ang galit sa boses ni Isabel, ang pagtatagumpay. At nakita niya ang desperasyon sa mukha ng kanyang ama at ang pagsisisi sa mukha ni Miguel. Tatlong tao. Tatlong magkakaibang motibo. At siya ang nasa gitna ng lahat ng ito. Ang kanyang buhay ay hindi lang isang kasunduan. Ito ay isang masalimuot na dula na isinulat at idinirek ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang maleta. Ang bigat nito ay nawala, napalitan ng isang mas mabigat na pasanin sa kanyang puso. Humarap siya sa dalawang lalaki, ang kanyang ama at ang lalaking kanyang pinakasalan. Ang kanyang mga mata ay kalmado na, ngunit sa ilalim nito ay isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ano ang hindi ninyo sinasabi sa akin? Tanong niya, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay tumagos sa buong silid, puno ng bigat at otoridad. Hindi ito ang nagmamakaawang tanong ng isang biktima. Ito ang utos ng isang taong sawang-sawa na sa mga kasinungalingan. Tumingin siya kay Ricardo, ang kanyang sariling ama. Kayo, itay. Magsimula kayo. Napayuko si Ricardo, ang kanyang mga balikat ay gumuho. Ang imahe ng isang malakas na ama na kilala niya ay naglaho, napalitan ng isang matandang lalaking nababalot ng kahihiyan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ricardo, humakbang si Miguel. Inako niya ang tingin ni Ara, isang tinging puno ng sakit. Ako na, Ara. Ako na ang magsasabi, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay pagod. Karapatan mong malaman ang lahat. Mula sa akin. Tumingin siya kay Ricardo, isang tinging maihalong awa at paggalang. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Ara. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na inaalis niya sa kanyang dibdib. Totoo ang sinabi ng tatay mo, simula niya. Siya ang lumapit sa akin. Mga ilang buwan bago ka umuwi ng Pilipinas. Naalala ni Miguel ang araw na iyon. Si Ricardo Manansala, na pumasok sa kanyang opisina, mukhang mas matanda ng 10 taon, ang mga mata ay puno ng isang desperadong kalungkutan. Nakita niya ako sa isang business magazine, pagpapatuloy ni Miguel. Nalaman niya ang tungkol sa De Leon Pharma. Nalaman niyang hindi kita kinalimutan. Nakita niya ang mga charity work ko sa mga ospital. At gumawa siya ng isang desperadong plano. Huminga ng malalim si Miguel. Ito na ang pinakamahirap na parte. Ibenta niya ang karamihan sa mga ari-arian niya, Ara. Mga lupain sa Batangas na pamana pa ng mga ninuno ninyo. Ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon. Halos lahat. Para lang makalikom ng sapat na pera. Napatingin si Ara sa kanyang ama, hindi makapaniwala. Ngunit nanatiling nakayuko si Ricardo, isang tahimik na pag-amin sa lahat. Ang perang iyon, sabi ni Miguel, ang kanyang lalamunan ay tuyo, ang perang iyon ang ginamit natin para sa lifetime funding ng ospital. Ipinadaan niya ito sa akin, sa kumpanya ko, para hindi mo malaman na galing sa kanya. Dahil alam niyang hindi mo iyon tatanggapin. Bumagsak ang lahat kay Ara. Ang kanyang mundo ay gumuho. Hindi lang pala ito isang simpleng kasunduan o panluloko. Ito ay isang masalimuot na konspirasyon ng pagmamahal at pagkakasala. Bakit? Bulong ni Ara, ang tanong ay hindi nakadirekta sa sinuman sa kanila, kundi sa hangin, sa buong sitwasyon. Bakit ninyo ginawa ito? Sa wakas, nag-angat ng tingin si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Dahil mahal kita, anak, sabi nito, ang kanyang boses ay basag. At dahil sinira ko ang buhay mo. Sinira ko ang buhay ng nanay mo. Araw-araw, gabi-gabi, sa loob ng 15 taon, dala-dala ko ang pagsisisi. Nakita kong naging malungkot ka, naging matigas. Nawala ang ngiti sa mga mata mo. Ang ngiting iyon na minana mo sa iyong ina. Lumapit siya ng bahagya, ngunit hindi nangahas na hawakan si Ara. Nang makita ko si Miguel, nakita ko kung paano ka pa rin niya tinitingnan sa mga lumang litrato na dala niya. Nakita ko ang pag-asa sa mga mata niya.
Naisip ko na baka siya. Baka siya ang tanging tao sa mundo na kayang ibalik ang ngiti sa mga labi mo. Kahit na ang kapalit ay ang tuluyan mong pagkamuhi sa akin. Tatanggapin ko. Basta maging masaya ka lang. Ang pagtatapat ng kanyang ama ay isang tabak na bumaon ng malalim sa puso ni Ara. Ang galit na nararamdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang nakakamanhid na sakit. Tumingin siya kay Miguel. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. At ikaw, tanong niya. Pumayag ka? Pumayag kang maging parte ng ganitong klaseng panloloko. Umiling si Miguel, ang kanyang mukha ay puno ng pait. Hindi ko gustong gawin, Ara. Maniwala ka. Sa simula, tinanggihan ko. Ngunit nang makita ko ang desperasyon sa mata ng tatay mo at nang maisip ko na ito na lang ang tanging paraan para makalapit muli sa iyo, naging makasarili ako. Huminga siya ng malalim. Pumayag ako. Dahil mahal ka ng tatay mo at mahal kita. Pag-ibig. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang biro. Isang malupit na biro. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi isang tawang masaya. Hindi isang tawang galit. Isang tawang pagod. Isang tawang sira. Tumingin siya sa dalawang lalaki. Ang dalawang lalaking, sa kanilang magkaibang paraan, ay minahal siya ng sobra na halos sirain na siya. Pag-ibig, ulit niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagtawa at pag-iyak. Ang tawag dyan ay kontrol. Minanipula ninyo ang buhay ko. Tumigil siya sa pagtawa. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tapos na ako, sabi niya, ang kanyang boses ay pinal. Tapos na ako sa inyong dalawa. Muli niyang dinampot ang kanyang maleta. Sa pagkakataong ito, walang sinuman ang nangahas na pigilan siya. Naglakad siya patungo sa elevator, ang bawat hakbang ay isang paghihiwalay sa lahat ng kanyang nakaraan. Bago siya tuluyang pumasok, lumingon siya kay Miguel sa huling pagkakataon. "Yes, the way, Jim F. De Leon," sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng operating room. "Sabihin mo sa board ng ospital na nag-file na ako ng aking immediate resignation." At pagkatapos, ang pinto ng elevator ay nagsara, tinakpan ang larawan ng dalawang lalaking naiwang durog at talunan sa gitna ng isang penthouse na puno ng mga basag na pangako. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng elevator ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Isang tunog na pinal, isang tunog na nagsasara ng isang kabanata sa buhay ni Miguel De Leon. Naiwan silang dalawa ni Ricardo Manansala sa malawak na sala, dalawang lalaking tinalo ng sarili nilang mga plano. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi at ng pagsisising huli na ang lahat. Hindi gumagalaw si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa espasyo kung saan huling tumayo si Ara. Ang imahe ng kanyang mukha, isang maskara ng sakit at pagkasuklam, ay nakatatak sa kanyang isipan. "Sabihin mo sa board ng ospital na nag-file na ako ng aking immediate resignation." Ang huling mga salita nito ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang ulo. Hindi lang siya ang iniwan nito. Iniwan din nito ang pangarap niya. Ang karera niya. Ang lahat ng pinaghirapan nito. At lahat ng iyon dahil sa kanya. Wala na siya, basag na bulong ni Ricardo. Ang matandang lalaki ay napaupo sa sofa, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. "Sinubukan ko lang namang ayusin. Diyos ko, sinubukan ko lang ayusin." Gusto siyang sisihin ni Miguel. Gusto niyang isigaw na kung hindi dahil sa desperadong plano nito, hindi sana sila hahantong sa ganito. Ngunit nang tingnan niya ang durog na anyo ni Ricardo, walang galit na lumabas. Tanging isang malawak at walang hangganang pagkatalo. Dahil sa huli, pareho lang sila. Pareho silang nagkamali sa ngalan ng pag-ibig. "Umuwi na po kayo, Tito Ricardo," sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay walang buhay, walang emosyon. "Wala na tayong magagawa." Tumango si Ricardo nang hindi nag-aangat ng tingin. Makalipas ang ilang sandali, tumayo ito at naglakad palabas, isang matandang lalaking binibitbit ang bigat ng buong mundo. Nang magsara muli ang pinto ng elevator, naiwan si Miguel sa isang nakabibinging katahimikan. Siya na lang mag-isa. Naglakad siya na parang isang zombie sa loob ng penthouse. Ang lugar na ito, na dapat sana ay magiging tahanan nila, ay isa na ngayong malamig at malawak na kulungan.
Ang mga ilaw ng syudad mula sa salaming bintana ay tila ng uyam sa kanyang kabiguan. Napahinto siya sa harap ng malaking painting sa dingding. Ang larawan ng dalawang batang masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang larawan ng isang pangakong sinubukan niyang tuparin sa maling paraan. Noon, ang painting na ito ay simbolo ng pag-asa. Ngayon, isa na itong testamento sa kanyang kabaliwan. Huminga siya ng malalim, ngunit parang walang hangin na pumapasok sa kanyang mga baga. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng alaala ni Ara, ang amoy ng kape niya sa umaga, ang tunog ng mga yabag niya, ang anino niya sa pasilyo. Lahat ay naroon pa, maliban sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napadako sa sahig. Ang sing-sing. Nandoon pa rin ito, nakahandusay sa malamig na marmol, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang simbolo ng kanilang sirang kontrata. Dahan-dahan siyang lumuhod. Pinulot niya ang sing-sing. Maliit at malamig ito sa kanyang palad. Inalala niya ang pakiramdam ng isinuot niya ito sa daliri ni Ara sa kanilang peking kasal. Kahit noon, alam niyang isa lang itong pagkukunwari. Ngunit sa isang maliit at desperadong bahagi ng kanyang puso, umasa siya. Umasa siyang balang araw, ang kasinungalingang ito ay magiging totoo. Isang tanga. Isa siyang tanga. Ikinuyom niya ang kanyang palad, ang malamig na metal ng singsing ay bumaon sa kanyang balat. Minanipula ninyo ang buhay ko. Tama si Ara. Sinubukan niyang kontrolin ang lahat. Ang pag-ibig, ang tadhana, ang kaligayahan. Inakala niyang mabibili niya ang kapatawaran at makukuha ang pagmamahal sa pamamagitan ng isang kontrata. Inakala niyang maayos niya ang mga pagkakamali ng kanyang ina sa pamamagitan ng paggawa ng sarili niyang mga pagkakamali. Sinubukan niyang ayusin ang lahat, ngunit sa huli, siya ang sumira sa natitirang buo sa buhay ni Ara. Ang tiwala nito. Ang puso nito. Isang hindi mapigilang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang lakas na nagpapatayo sa kanya bilang isang de Leon ay tuluyang naglaho. Gumuho siya. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa mukha. At doon, sa gitna ng kanyang marangya at basag na mundo, sa kauna-unahang pagkakataon mula noong siya ay bata pa, umiyak si Miguel de Leon. Hindi isang tahimik na pagluha. Isang malakas, basag, at desperadong paghikbi na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hikbi ay isang pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Ang bawat patak ng luha ay isang paalala sa mukha ni Ara, ang galit, ang sakit, ang huling tingin ang pagkasuklam. Ang lahat ng yaman, kapangyarihan, at tagumpay na pinaghirapan niya sa loob ng 15 taon ay walang kwenta. Dahil ang tanging premyo na gusto niya, ang tanging taong pinag-alayan niya ng lahat ng iyon, ay nawala na. At siya ang dahilan. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw sa walang laman na penthouse, isang tunog ng purong pagkawasak. Ang isisi ay nawala, pinalitan ng isang lalaking nagluluksa para sa isang pag-ibig na siya mismo ang pumatay. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nanatiling nakaluhod doon, nalulunod sa sarili niyang pagsisisi. Maaaring ilang minuto o maaaring ilang oras. Nawalan na siya ng pakialam sa oras. Nawalan na siya ng pakialam sa lahat. Hanggang sa isang pamilyar na tunog ang pumunit sa kanyang pagluluksa. Ang tunog ng kanyang cellphone. Hindi niya ito pinansin sa simula. Hayaan mo na. Sino man yan, hindi mahalaga. Wala nang mahalaga. Ngunit ang tunog ay mapilit. Nagpatuloy ito ng nagpatuloy na parang isang alarmang hindi mapatay. Sa wakas, sa inis at pagod, kinuha niya ang telepono mula sa kanyang bulsa. Hindi na niya tiningnan kung sino ang tumatawag. What? Sagot niya, ang kanyang boses ay basag at magaspang. Hindi makikilala kahit sa sarili niyang pandinig. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya na tila nagulat sa kanyang boses. Pagkatapos, isang babaeng boses ang nagsalita, puno ng pag-aalinlangan. De Leon? Sir, si Angela po ito, sekretary ni E. Alcaraz mula sa Lux. Lux? Ang ospital. Ang pangalan ay parang isang saksak sa kanyang dibdib. Napakapit siya sa telepono ng mahigpit. What is it? Ulit niya. Sir, pasensya na po sa abala, sabi ng babae, halatang kinakabahan. Tumawag lang po ako para kumpirmahin. Kasi, sir, si Manansala po.
Napapikit si Miguel. Heto na. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Nag-file na siya ng immediate resignation. Ang kumpirmasyon mula sa ospital ay hindi isang saksak. Isa itong bala ng kanyon na tuluyang sumira sa anumang natitirang pundasyon sa mundo ni Miguel. Nawala na ang lahat. Walang-wala na. Sa gitna ng pagkawasak na iyon, isang bagong damdamin ang isinilang. Isang damdaming mas malamig, mas matalas, at mas mapanganib kaysa sa kahit anong galit na naramdaman na niya. Klaro na ang lahat. Ang ulap ng pagkakasala, ng pag-asang maayos pa ang lahat, ng tungkulin bilang isang anak, ay naglaho. Ang natira na lang ay ang hubad at brutal na katotohanan. At ang katotohanang iyon ay may isang pangalan. Isabel de Leon. Tumayo si Miguel mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang mga mata ay tuyo at namumula. Ang kanyang damit ay lukot. Ang kanyang anyo ay anyo ng isang taong dumaan sa impyerno. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagong apoy, isang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit sinong ina. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at lumabas ng penthouse nang hindi na lumingon pa. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at may direksyon. Mayroon na siyang pupuntahan. Mayroon na siyang haharapin. Ang bahay ng kanyang ina ay isang malaking puting mansyon sa isang marangyang subdibisyon, isang monumento sa kanilang yaman at sa mga kasalanang itinayo nito. Ipinasok niya ang kanyang sasakyan sa driveway nang walang pag-ingat. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Isabel sa sala, nakaupo sa isang eleganteng sopa, may hawak na kopitan ng alak, nakikinig sa mahinang tugtog ng klasikal na musika. Nang makita siya nito, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Anak, bati nito, ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Nabalitaan ko na. Huwag kang mag-alala, mas mabuti na yan. Sinabi ko na sa'yo, hindi siya para sa'yo. Isa lang siyang manansala. Hindi umimik si Miguel. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Pinatay niya ang stereo. Ang biglaang katahimikan ay nagpabago sa ekspresyon ni Isabel. Nakita nito ang itsura ng anak. Miguel, anong problema? Tama na, ma, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Anong tama na? Tanong ni Isabel, bahagyang tumataas ang boses. Ipinagtatanggol mo pa rin ba siya? Matapos kang iwan? Ako ang ina mo, Miguel. Ginawa ko lang kung ano ang makakabuti para sa'yo. Para sa akin, isang tawang walang buhay ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Kailan ba naging para sa akin, ma? O para sa'yo? Para sa pride mo? Para sa galit mo kay Elena Manansala na kahit patay na ay dinadala mo pa rin? Natigilan si Isabel. How dare you? Hindi, sigaw ni Miguel, at sa lakas ng kanyang boses, bahagyang nanginig ang kopita sa kamay ng kanyang ina. Ako ang magtatanong ngayon, ma. Kumusta ang pakiramdam? Masaya ka na ba? Nanalo ka na ba laban sa multo ng isang babaeng matagal nang wala? Nanalo ka na ba sa pagsira sa buhay ng anak niya? Ginawa ko lang kung ano ang nararapat, giit ni Isabel. Ang nararapat? Muling sumigaw si Miguel, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pighati at galit. Alam mo ba kung anong ginawa mo, ma? Alam mo ba talaga? Huminga siya ng malalim, pinipilit na kontrolin ang panginginig ng kanyang katawan. Ang buong buhay ko, sinubukan kong maging mabuting anak. Ang buong buhay ko, dinala ko ang kasalanan mo. Nagtrabaho ako na parang kalabaw, hindi para sa sarili ko, kundi para itayo ang pangalan na sinira mo. Para protektahan ka. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pero mali ako. Dahil sa kagustuhan kong protektahan ka, hinayaan kong saktan mo ang ibang tao. Hinayaan kong saktan mo siya. Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang basag na bulong. Sinira ninyo hindi lang ang pamilya nila, masinira ninyo ako. Sa mga salitang iyon, nakita ni Miguel na gumuho ang pagmamatigas ng kanyang ina. Ang kulay ay nawala sa mukha nito. Ang ngiti ng tagumpay ay napalitan ng purong pagkagulat. Sa unang pagkakataon, nakikita siya nito, hindi bilang anak, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang isang taong sinaktan nito ng lubusan. Kaya ngayon, makinig ka, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay pinal at walang awa. Huwag mo nang guguluhin si Ara. Huwag mo na siyang tatawagan. Huwag mo na siyang lalapitan.
Dahil kapag ginawa mo, ma, isusumpa ko, sa araw na iyon, wala ka ng anak. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ang pananahimik ng kanyang ina, ang itsura ng pagkagulat at takot sa mga mata nito, ay sapat na. Tumalikod siya at naglakad palabas. Bawat hakbang ay isang paglaya. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, umupo siya saglit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Tapos na ang isang laban. Ngunit ang giyera ay hindi pa tapos. May isang lugar na pumasok sa kanyang isipan. Isang lugar na malayo sa gulo ng syudad, malayo sa mga kasinungalingan, malayo sa mga delyon at manansala. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar ng mga pangako at mga pangarap ng mga bata. Pinaandar niya ang makina. Ibinaling niya ang sasakyan palabas ng subdivision at dumiretso sa expressway, patimog. Habang tinatahak niya ang madilim na kalsada, iisa lang ang nasa isip niya. Batangas. Ang amoy ng alat mula sa dagat. Ang init ng araw sa balat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ito ang mga bagay na kinalimutan na ni Ara sa loob ng 15 taon. Ito ang mga bagay na bumati sa kanya nang bumaba siya sa bus sa kanyang bayang Sinilangan sa Batangas. Wala siyang ibang maisip na puntahan. Ang tanging kanlungan na alam niya ay ang mga alaala ng isang bahay na matagal na niyang tinalikuran. Ang lumang bahay ng mga manansala ay nakatayo pa rin, ngunit bakas na dito ang kalungkutan. Ang pintura ay natutuklap, ang hardin ay pinamumugaran na ng mga ligaw na damo. Pumasok siya, ang susi ay gumana pa rin. Ang alikabok ay makapal, ang hangin ay amoy luma. Ngunit para kay Ara, ito ay amoy ng tahanan. Amoy ni Elena, ang kanyang ina. Inilapag niya ang kanyang maliit na bag sa sahig. Hindi siya nag-abala na buksan ang mga bintana. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa likod bahay, sa lugar na pinakaiingatan niya sa kanyang puso. Ang puno ng mangga. Mas malaki na ito ngayon, ang mga sanga ay mas mayabong. Ngunit ito pa rin ang parehong puno. Ang puno kung saan sila naglaro ni Miggy, nangako at nangarap. Umupo siya sa damuhan, sa ilalim ng lilim nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dito, sa ilalim ng punong ito, ang lahat ay simple. Ang problema lang nila noon ay kung paano akyatin ang pinakamataas na sanga o kung sino ang mananalo sa tumbang preso. Ngayon ang kanilang mga problema ay kasing laki at kasing gulo ng mundong kanilang ginagalawan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa magaspang na katawan ng puno. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil lahat ng iyon ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Wala na siyang lakas na magalit pa. Ang natitira na lang ay isang malawak at nakakamanhid na kalungkutan. Narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na humihinto sa di kalayuan. Pagkatapos ay mga yabag. Mga yabag na papalapit. Idinilat niya ang kanyang mga mata, handa nang sumigaw sa kung sinumang nagtangkang guluhin ang kanyang kapayapaan. Ngunit nang makita niya kung sino ito, ang kanyang boses ay nawala. Nakatayo doon, ilang metro ang layo mula sa kanya, si Miguel. Ang kanyang damit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay pagod at pula, na parang hindi natulog ng ilang araw. Wala na ang sihi. Ang nakatayo sa harap niya ay si Miggy. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay mahina at pagod. Hindi agad sumagot si Miguel. Tumingin ito sa paligid, sa puno, sa dagat, na parang inaalala ang lahat. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, wala nang pagkukunwari. Tanging isang malalim na pagsisisi. Sinundan kita, sabi nito. Ito lang ang lugar na naisip kong pupuntahan mo. Lumapit ito ng isang hakbang, ngunit huminto rin, na parang may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Iginagalang nito ang kanyang espasyo. Kung nandito ka para humingi ng tawad at magpaliwanag ulit. Hindi, putol ni Miguel, umiling ito. Tapos na ako sa mga paliwanag. Tapos na ako sa mga plano. Huminga siya ng malalim. Nandito ako para humingi ng tawad, Ara. Pero hindi para sa akin. Hindi para sa atin. Tinitigan niya ito, naguguluhan. Patawarin mo ako, Ara, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay basag at puno ng isang emosyong ngayon lang niya narinig mula dito, purong katapatan. Hindi dahil gusto kong bumalik ka. Hindi dahil gusto kong ayusin natin to. Patawarin mo ako, hindi para sa amin, kundi para sa iyo. Para maging malaya ka na.
Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ara na parang isang alon. Lahat ng ginawa ko, mali. Lahat ng desisyon ko, makasarili. Minaliit ko ang sakit mo. Minanipula kita. Inakala kong pag-aari ko ang solusyon sa problema na ang pamilya ko rin naman ang gumawa. Patawarin mo ako. Hindi siya umimik. Hindi niya alam ang sasabihin. May kinuha si Miguel mula sa bulsa ng kanyang jacket. Isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Dahan-dahan itong lumapit at inilapag ang kahon sa damuhan sa pagitan nila bago ito muling umatras. Aalis na ako, Ara. Hindi na kita guguluhin. Pangako, sabi nito. Gusto ko lang malaman mo na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang bagay na totoo. Ang pagmamahal ko sa'yo, totoo yon. Noon at hanggang ngayon. Pagkasabi noon, tumalikod si Miguel. Naglakad ito palayo. Hindi ito lumingon. Naiwan si Ara, nakatulala habang pinapanood ang anyo ni Miguel na papalayo hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Ang tanging naiwan ay ang katahimikan at ang maliit na kahon na nakalapag sa damuhan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot niya ang kahon. Ang takip nito ay mahirap buksan, halatang matagal nang hindi nabubuksan. Nang sa wakas ay nabuksan niya ito, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya, amoy ng mga lumang papel at tuyong bulaklak. Sa loob, may isang tuyong bulaklak ng sampagita, isang panyong may bordang ki-i, at isang kupas na litrato nilang dalawa noong mga bata pa sila, nakangiti sa ilalim ng parehong puno ng mangga. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay pa. Isang tumpok ng mga liham. Mga liham na nakatali ng isang kupas na pulang ribbon. Kumuha siya ng isa. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ang sulat kamay ni Miggy. Tiningnan niya ang petsa. Nakasulat 15 taon na ang nakalipas, isang buwan matapos siyang umalis papuntang Amerika. Kumuha siya ng isa pa. 10 taon na ang nakalipas. Isa pa. 5 taon na ang nakalipas. Ang huli, 1 taon bago siya bumalik. Nanginginig niyang kinalas ang ribbon. Ang mga sulat ay nahulog sa kanyang kandungan. Daan-daang pahina ng mga salitang hindi kailanman naipadala. Isang pag-uusap na 15 taon niyang hindi narinig. Sa ilalim ng lilim ng puno ng mangga, sa katahimikan ng papalubog na araw sa Batangas, binuksan ni Ara ang unang liham. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang sulat kamay ay sulat kamay ng isang binatilyo, bahagyang magulo, puno ng emosyon. Ara, basa niya. Bakit ka umalis? Sabi ng tatay mo, para daw sa pag-aaral mo. Pero hindi ka man lang nagpaalam. Galit ka ba sa akin? Miss na kita. Miggy. Ang mga simpleng salita ng isang nasaktang bata ay tumago sa puso ni Ara na parang isang bubog. Kumuha siya ng isa pa, may petsang 2 taon ang nakalipas mula sa una. Ara, nakita ko si Tita Isabel kanina. May sinabi na naman siyang masama tungkol kay Tito Ricardo. Nag-away kami. Sabi niya, dapat daw akong maging proud sa pagiging De Leon. Pero paano ako magiging proud kung ang apelyido ko ang dahilan kung bakit ka lumayo? Nag-aaral akong mabuti. Sabi ko sa sarili ko, magiging mas matagumpay ako kaysa sa tatay ko. Para pagbalik mo, kaya na kitang protektahan. Para wala nang kahit sinong makapanakit sa'yo. Pangako. Miggy. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Ara. Hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng pag-unawa. Binuklat niya ang mga sulat, isa-isa. Binasa niya ang mga kwento ng isang binatang lumalaki na dala-dala ang kasalanan ng kanyang ina. Ang kanyang mga tagumpay sa eskwela. Ang kanyang mga kalungkutan. Ang kanyang pangulila. Ang huling mga sulat ay nakasulat na sa isang mas formal na sulat kamay, ang sulat kamay ng isang si. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Manansala. Nakita kita sa isang international medical journal. Ang galing mo. I'm so proud of you. Pero nakita ko ang mga mata mo sa litrato. Ang lungkot. Ganyan ka rin ba kalungkot tulad ko? Sana hindi. Napahagulhol si Ara. Ang lahat ng galit at pride na binuo niya sa loob ng 15 taon ay gumuho. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng nabasag.
Ang lalaking akala niya ay kasabwat sa kasamaan ay isa rin palang biktima, isang kaluluwang nagdusa sa sarili nitong paraan, na ginawa ang lahat para sa isang pangakong binitiwan sa ilalim ng parehong puno. Ilang araw siyang nanatili sa Batangas, hinayaan ang sarili na magluksa para sa mga taon na nawala, para sa pagkakaibigan na nasira, at para sa pag-ibig na hindi nabigyan ng pagkakataon. Isang hapon, nakaupo siya sa beranda ng kanilang lumang bahay nang dumating ang kanyang ama. Hindi ito nagsalita. Umupo lang ito sa kabilang dulo ng upuan, mukhang mas matanda at mas pagod. Si Ara ang unang bumasag sa katahimikan. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin ang totoo, Itay? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahinahon na. Huminga ng malalim si Ricardo. Dahil natakot ako, anak. Dahil nahihiya ako. Araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko kung paano ko haharapin ang anak na sinaktan ko ng lubos. Ang plano iyon ang paraan ng isang duwag para humingi ng tawad. Tumingin si Ara sa malayo, sa asul na dagat. Ang pagpapatawad pala hindi para sa taong pinapatawad mo, bulong niya. Para pala sa sarili mo. Para makalaya ka. Tumingin siya sa kanyang ama, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya hindi lang ang taong sumira sa kanilang pamilya, kundi ang isang amang nagsisisi at nagmamahal. Hindi ko pa po kayo kayang patawarin ng buo, Itay, sabi niya ng may katapatan. Pero gusto ko pong subukan. Para sa akin. Tumango si Ricardo, at sa mga mata nito, nakita ni Ara ang luhang matagal na nitong itinatago. Makalipas ang ilang buwan. Ang hangin sa Maynila ay kasing gulo pa rin ang dati, ngunit para kay Ara, may bago sa simoy nito. Isang pakiramdam ng kalayaan. Ang una niyang pinuntahan ay ang Ace Lucas. Sinalubong siya ni Ihi Alcaraz sa lobby, ang mukha ay puno ng pag-aalala at ginhawa. Manansala. Ara. Mabuti naman at bumalik ka, sabi nito. Babalik po talaga ako, sir, sabi ni Ara, may isang matatag na ngiti sa kanyang mga labi. Marami pa po tayong mga pusong kailangang ayusin. Ang kanyang susunod na hinto ay ang De Leon Pharma Building. Ang sekretarya sa lobby ay halos mabitawan ang hawak ng mga papeles nang makita siya. Ngumiti lang si Ara at dumiretso sa pribadong elevator. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang opisina ni Miguel. Ang lalaki ay nakatalikod sa pinto, nakatingin sa labas ng bintana. Mas payat ito at may pagod sa tindig nito. Hindi niya napansin ang pagdating niya. De Leon? Dahan-dahan itong lumingon. Nang makita siya nito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon, gulat, pagkalito, takot, at isang katiting na pag-asa na pilit nitong itinatago. Ara, bulong nito na parang hindi makapaniwala. Naglakad si Ara palapit, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng isang matatag na tunog sa sahig. Huminto siya ilang talampakan mula sa mesa nito. Huminga siya ng malalim at sa kanyang mukha, walang bakas ng galit o sakit. Tanging isang tahimik na determinasyon. Arabella Manansala, sabi niya, formal na ipinakikilala ang kanyang sarili, na parang sa isang bagong kakilala. Napatingin si Miguel, naguguluhan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Pwede ba kitang imbitahan magkape? Ang mga mata ni Miguel ay nanlaki. Ang pag-asa na pilit nitong itinatago ay nagsimulang kumislap. Simulan natin sa simula. Katahimikan. Tanging ang pagtibok ng dalawang puso ang maririnig. At pagkatapos, nakita ni Ara ang pagbagsak ng isang butil ng luha mula sa mga mata ni Miguel. Isang luha ng ginhawa. Isang luha ng pasasalamat. Dahan-dahan itong tumango, hindi makapagsalita. Ara, sa wakas ay nasabi nito, ang boses ay basag. Simulan natin. Makalipas ang ilang taon. Ang bagong bukas na wing ng Ace Lucas ay abala at puno ng buhay. Ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumikilos, mga tunog ng pag-asa ang maririnig sa paligid. Sa gitna ng lahat, isang lalaki at isang babae ang magkahawak kamay na naglalakad sa pasilyo, parehong nakasuot ng puting Amerikana ng doktor. Sigurado ka bang okay ka na? Kaya mo na ba talaga? Tanong ni Miguel, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Ara. Ngumiti si Ara. Pangatlong beses mo nang tinanong iyan, Miggy. Okay na ako. At ikaw, handa ka na bang bumalik sa boardroom bukas? Napabuntong hininga si Miguel. Mas gusto ko dito. Kasama ka.
Huminto sila sa harap ng isang malaking pader na salamin, kung saan makikita ang mga sanggol sa nursery, bawat isa ay may malusog na pusong tumitibok. Tumingin si Ara sa plakang nakasabit sa dingding. Isang pangalang kumikinang sa kulay ginto. The Elena Manansala Cardiac Center. Alam mo, bulong ni Ara, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel. Sa tingin ko, masaya si Mama. Tiningnan siya ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na dumaan sa apoy, nasubok ng panahon at ngayon ay mas matatag kaysa dati. At sa tingin ko, sabi niya, tinupad na natin ang pangako. At sa ilalim ng mga ilaw ng ospital, sa gitna ng mga bagong simula at mga pusong pinagaling, ang kanilang kwento, na nagsimula sa isang sirang pangako, ay sa wakas ay natagpuan ang kanyang buo at wagas na katuparan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miggy. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang bawat kabanata ng kanilang paglalakbay ay isinulat ng may pag-asa na ang kanilang kwento ay makahanap ng isang munting puwang sa inyong mga puso. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Miggy ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mga komplikadong emosyon ng sakit, galit at higit sa lahat ng pagpapatawad. Nais kong lumikha ng isang kwento na hindi lang tungkol sa isang matamis na pag-iibigan, kundi tungkol din sa katotohanan na ang tunay na pagmamahal ay madalas na nangangailangan ng lakas ng loob na harapin ang pinakamalalim na sugat. Mga sugat na minsan ay gawa mismo ng mga taong inaasahan nating magpoprotekta sa atin. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, maalala natin na ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan. Ito ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating mga sarili, isang susi upang makalaya mula sa tanikala ng nakaraan. Na ang bawat puso, gaano man ito kasugat, ay may kakayahang maghilom at muling umibig ng buo. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo sa anumang paraan, inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ang nagsisilbing inspirasyon at lakas upang patuloy na lumikha ng mga kwentong tulad nito. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.